pray before we go to the word of the Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa pagkakataon ito. Lord, we thank you for gathering us together in your presence, Lord, to come and glorify you and to give our offerings to you. Lord, we thank you for this opportunity to serve you because, Lord, it's a privilege and it's a great joy, O God, to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Father, we just submit every faculties of our lives before you. Have your way, O God, as you teach us and as we sit at your feet, Lord. Just use me as your instrument, O God, and allow your words, O Lord, to come to us, to rebuke us, to correct us, and to guide us, O Lord, into all righteousness para po mapapuritan ang iyong banal na pangalan. Salamat po, O God. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's all be seated in the presence of the Lord. And praise God for this beautiful afternoon na tayo po muli ay makikinig sa salita ng Panginoon. Good afternoon din po sa mga kapatid natin na nasa online. Thank you for tuning in and may the Lord bless you also as you keep listening to the Word of God. Amen? So this time we are going to learn, buksan po natin ang 1 Peter chapter 4 verse 7. Tingnan po natin. Bago ko po ibigay ang title ng pag-aaralan natin, sinasabi po dito sa 1 Peter, it is in Tagalog, sabi niya dito, malapit na ang katapusan ng mundo, kaya pigilan ninyo ang sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Ito po ay isang paalala at isa pong bilin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod. That sabi niya dito, we need to be alert and sober in mind. Let us see to it that we will discipline our body in order and we'll have that self-control in order na hindi po tayo makagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya at ito ang maging hadlang para tayo po ay hindi ma-qualify to enter the kingdom of heaven. Amen? Kasi wala naman tayong ibang hangad kundi ang mapunta sa kaharian ng Panginoon. Amen? Sino ang may gustong pumunta sa langit? Amen. Amen. Tayong lahat. Kaya kahit na magandang matulog sana dahil day off o kaya magandang mamasyal dahil maaraw, why are we in the house of the Lord? O kaya bakit kaya tayo nakikinig everyday na nakikinig tayo ng salita ng Panginoon? It's because we all want to go to heaven. Walang may gustong pumunta sa impyerno. Amen? Kaya, sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon, malalaman po natin kung paano po tayo maghahanda. Kasi sabi po ng salita ng Panginoon, malapit na ang katapusan. Ang problema, hindi po natin alam kung kailan ang sinasabi ng Biblia na katapusan. Because even the angels in heaven do not know. Even the Son of Man, the Son of God, do not know. Okay? Hindi alam din ni Jesus kung kailan siya pababalikin ng Diyos Ama para kunin niya tayo at dalhin niya sa kanyang kaharian. Kaya ang pinaka mainam na gagawin natin, the best thing that we can do is just to prepare so that anytime that we will come, nakahanda po tayong lahat. Amen? Kaya this afternoon, we are going to learn about how do we prepare for the Lord's coming. How do we prepare for the Lord's coming? Paano tayo maghahanda sa pagdating ng ating Panginoon? Dahil sabi niya, malapit na ang kanyang pagdating. Behold, I am coming soon. Sabi ng Panginoon in the book of Revelation. So, paano tayo maghahanda? Unang-una, we need to make sure that our standing and condition spiritually is all right. Yes. Kaya sa pamamagitan ng pagkikinig, doon din natin na-assess kung okay ba tayo spiritually. Ano? Okay po ba tayo sa pagsisilbi natin sa Panginoon? All the more sana na maging masigasig tayo, ano? To make all things right before God. Kasi nga, sabi niya, malapit na siyang dumating. And if we are going to read 2 Peter chapter 3 verse 10 and 11. Buksan natin ang 2 Peter chapter 3 verse 10 and 11. Sabi niya, but the day of the Lord will come like a thief. Yes, ang pagdating po ng ating Panginoon ay naihahalin tulad sa isang magnanakaw. Pero hindi po magnanakaw ang Panginoon.
na ihalin tulad lang sa isang magnanakaw. Kasi ang magnanakaw, hindi naman siya nagpapaalam kung kailan siya magnanakaw. Ano? Hindi niya iti-text kung gusto niyang nakawin ang cellphone mo or o ang pera mo. Ano? Kaya, kagaya din ng pagdating ng ating Panginoon, hindi rin niya tayo aabisuhan na, darating ako ng 7 o'clock. Kaya huwag kayong maniwala sa mga nagsasabi na, October 21, December 6, kung ano-ano pang date ang sinasabi nila na pagdating ng ating Panginoon. Hindi po, wala pong date na nakalagay. It's very uncertain. Anytime from now, the Lord will be coming. Ang ibinigay lang niya na palatandaan natin is yung mga signs of the end times na kung saan there will be wars and rumors of wars. Ano pa? People will be lovers of themselves. They will hate one another. Kaya tignan ninyo ngayon ang balita. Mother versus son, mother versus daughter, children versus parents. Ano? Lalo-lalo na ngayon, ang hirap disiplinahin ng mga bata. Noon sa school, binabato ka ng eraser ng teacher mo. Wala lang, hindi ka kinukonsinti ng parents mo. Ngayon, mapagalitan ka lang, sinusumbong na office yung teacher ngayon ang nailalagay sa office. Noon, parents ang dinadala sa office kapag may offense na ginawa ang mga bata. Pero ngayon, iba na. Napagalitan mo lang o napagsabihan mo yung bata, yung teacher ang dadalhin sa office, baliktad na talaga ang mundo. Wala na talaga sa ayos. And these are all part of the end times. Kung kailan, yung character na ng tao ang mangingibabaw, hindi na magiging godly. Kaya sabi niya, but the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare. Yes, when the Lord will come, everything here on earth will be destroyed. Na walang bato na nakapatong sa ibabaw ng bato na nanatiling nandoon. Everything ay masisira, matutumba. Amen? Kaya yun ang sabi ng salita ng Panginoon na huwag niyo masyadong paglaanan ang mga material na mga bagay dito sa mundo. It's because it will all be destroyed. Wala tayong dadalhin, hindi mo dadalhin yung kotse mo na mahal or latest edition sa heaven. Hindi pwedeng pagdating ng rapture, Lord, hawak ko sa sasakyan ko, sayang naman. Hindi ako kumain ng masarap para makabilihan. Sayang lang, hindi natin madadala. It's because naked we came, naked we depart. Kung ano tayo na pinanganak, hindi ka naman naka-diaper kaagad. Hindi ka naman naka-Louis Vuitton, Chanel, wala naman. Okay? So naked we came, naked we depart. Everything here on earth will be here on earth. Wala tayong dadalhin. Kahit sa impyerno, walang madadala ang tao. So what's the use? What's the point nga naman? Kaya tama ang Bible. What's the point of investing material wealth here on earth kung iiwan din naman natin? Pagdating ng panahon, masisira din naman. And kahit hindi pa darating ang panahon, pero nauna na kukunin ka ni Lord, sino mag-i-enjoy di yung hindi naghirap, di ba? Tinipid mo ng tinipid, pero yung isang kapatid, itlog na lang ng itlog. Itlog na nga, hinati pa dahil yung kalahati breakfast na yung kalahati pang ulam niya sa lunch. Grabe namang pagtitipid yun. Kasi puro pau-eat. Let's be wise also. Let us, it's not bad to support your families, pero not to the extent naman na makakalimutan na nilang magtrabaho. Amen? Kaya tama yung testimony ni Sister Jessa. Hindi niya ibibigay ng full para may counterpart yung kapatid niya. Mahirap mag-spoil, mga kaibigan. Amen? Kailangan din na matuto, the best, kaya nga sabi nila sa pagtulong, kunwari ka, kailangan niya ng bigas. O kung binigyan mo ng bigas, kinabukasan hihingi na naman ng bigas. Kaya sabi nila, imbis na bigas ang ibigay mo, palakol, para he will learn to go and plant. Para magtanim siya at aani siya mula sa kanyang hard labor, sa kanyang hard work. That is the right thing to do to help. Amen? Okay, so kailangan natin ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. So everything here on earth will be laid bare, masisirang lahat at walang mapapakinabangan.
And so in the next verse, ano sabi na sa verse 11? Since everything will be destroyed in this way. So kung ganito ang kahihinatnan ng lahat ng mga bagay dito sa mundo, what kind of people ought you to be? Anong klaseng buhay? Anong klaseng pamumuhay ang dapat niyong gawin? Ano? Paano tayo mamumuhay kung ganyan pala na masisira lahat naman pala? Lahat ng mga investment, lahat ng mga material na bagay ay masisira, wala naman palang mapipreserve. So anong klaseng pamumuhay kaya ang gusto na ipagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Yung question niya, sagot niya. Sabi niya sa susunod na sentence, sabi niya, you ought to live holy and godly lives. So unang-una, in order for us to make sure that our standing and condition spiritually is all right with God, we need to live a holy and godly life. Amen? Kailangan mamuhay tayo na may kabanalan at merong katwiran, or ano ba ang galing sa Tagalog? Makadiyos. Kailangan mamuhay tayo na may kabanalan, merong katuwiran sa ating buhay at pagiging makadiyos. Ibig sabihin, yung character sana ni Jesus ay nakikita mo sana sa ating mga buhay. Amen? Yan, living holy and godly lives. That is to make our condition and standing in the Lord all right. Yan ang isang paghahanda. God, holiness, ibig sabihin, we have been set apart, ihiniwalay na tayo ng Panginoon mula sa tao ng mundo, inalis na tayo ng Panginoon, we have been set apart from darkness to light. Nilinisan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. God, out of His mercy and love, took us from the miry clay. Basag tayo noon, sira-sira ang buhay natin. Ang dami nating dunis dahil sa kasalanan na ating ginawa. But God took us out of it para linisan na tayo in order for Him to use us for His glory. Amen? Yan ang kabanalan na sinasabi ng Panginoon. Kabanalan is not being silent. Sige, pagtatal na, sutak ni boses ko holy act. Hindi po. We have this wrong impression about holiness na kapag mahina ang boses o kaya tahimik, laging nandun sa sulok, ay, nag-holy contact yung tao. Hindi po. Kahit naman tahimik kung kumukulo pala sa loob, di ba? Yan. Holy and godly, ibig sabihin, we are living in accordance to the will of God. Kung ano yung napapakinggan natin, tinutupad natin, sinusunod natin. Amen? So yan po, in order to prepare our lives para yung standing and condition natin spiritually ay tama pagdating ng Panginoon, kailangan na mamuhay po tayo ng may kabanalan at maging makadiyos tayo. Ibig sabihin, yung buhay po sana natin ay nakakalugod sa ating Diyos. Another thing to make our standing all right in the presence of God is in 1 Corinthians chapter 15 verse 58. 1 Corinthians 15:58, nasabi nga dito, therefore, my dear brothers, so dahil sisters tayo dito, my dear sisters, stand firm. Tumayo kayo ng matatag sa inyong pananampalataya. Let nothing move you. Huwag kayong magpa-apekto sa kung ano mang nangyayari dito sa mundo, sa pamilya, sa mga tao sa nakapaligid sa atin, sa circumstances, sa mga sitwasyon, wala ka mang trabaho, huwag sanang maka-apekto yan sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Amen? Dahil ang ating paglilingkod ay hindi nakasalalay sa kung anong sitwasyon sa paligid natin. Ibig sabihin, rain or shine, we will praise the Lord. In good times and in bad times, we will say, praise the Lord to God. Amen? Hindi yung good times, hallelujah, bad times, ano? Hindi ganun. In good times or in bad times, praise the Lord. Kaya hindi ko makakalimutan yung isang kapatid natin from our outreach in Samuyao, Itogon, Benguet. When we went there, yung anak niya na mag-moving up sana, 3 days before, tapos na-disgrasya sa motor, namatay. Nailibing ng Saturday, tapos Sunday, dumating yung father. Yung father mismo ang dumating sa church at nag-testify, sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kung titignan natin ang mga sa ganong sitwasyon, can you thank God? You are in pain, namatay yung kaisa-isa mong anak,
namatay yung aakyat na sana sa entablado. You are in pain, you are in terrible sorrow. And yet, haakyat ka sa pulpito at sasabihin mo, pinupuri ko at pinasasalamatan ko ang Diyos. Oh, that is faith. Immovable faith. Unshakable faith. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Na klase ng pananampalataya. Na kahit ano ang nararamdaman mo, it doesn't matter. God is still God because God knows best. Kaya sabi niya, kahit ganun ang nangyari sa anak ko, sabi niya, pinupuri ko pa rin ang Diyos dahil alam ko na mas maganda ang plano niya. Masakit man sa pagiging ama ko na nawala ko ang ating anak, but I praise the Lord because I know that He has a better plan. Oh, what a great faith, ano? Ang ganda ng pananampalataya niya. Kaya lang din ang gusto ng Panginoon. Let nothing move you. Kahit ano pa mang sitwasyon ang pagdaanan natin, mawalan ka man ng trabaho, kutsain ka man ng iba, ano? I-reject ka man ng pamilya mo, let your heart praise God. Amen? Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi sayang ang paglilingkod mo. Amen? Hindi sayang yung pagsasakripisyo mo. Minsan akala natin parang wala, bakit hindi ako din binibless ni Lord? It's just that mayroong timetable ang Panginoon kung kailan siya gagawa ng milagro para tumatak. Ano? Alam niyo, yung milagro ng Panginoon para magrema, para hindi mo kakalimutan na makapangyarihan ang Diyos. Amen? Regarding sa mga naghahanap ng mga employment. Marami tayong mga kapatid na nasa bingit na ng oras, minuto, segundo na lang, ma-overstay na sila. Dahil wala silang mga employment. Pero you know, on their way to the airport, meron tayong kapatid na papunta sa airport dahil wala na. Wala na, finish na yung kanyang visa. Pero nung papunta na siya ng airport, ay, tumawag yung agency, pinabalik, come back. Employer sign. Oh, God works even in the last 2 seconds of your life. If you are faithful to Him. Amen? If you are faithful to Him, alam niyo yung kapatid ko usher na masigasig na tax collector na Saturday group. Masigasig siya kasi talagang tinitignan niya yung records ng mga pagbibigay ng mga kapatid. Kung may butal-butal ka, i-call niya ang atensyon mo Pero praise the Lord dahil may mga ganong tao na matapang para i-push niya yung mga anak ng Diyos na mag-obey. Amen? Ako nga na ading niya na ni-remind ako. Nakatrama ako mula ako sa outer, sabi niya, Glenn, hindi ka pa nag-tights. Wala, nagbigay na ako! Hindi niya pala nakita kasi ibinigay ko sa Sunday. Siyempre, hindi nag-appear sa record ng Saturday. Oh, Glenn, hindi ka pa nag-tights. Maganda yung ganon para malaman mo kung ang obligasyon mo. Maganda yung mga ganong maningil. Amen? Because, it's a command of the Lord and it is our service to the Lord to remain faithful even in the area of giving. Amen? Kaya, nung nawalan siya ng employment, yung 14 days niya, it fell on a Sunday. Araw ng Panginoon yun. Hindi niya pwedeng gamitin yun na paghanap. Siyempre, kung gusto mong maghanap ng amo, 14 days mo, last day mo ang Sunday, may tendency na, ay, Lord, maintindihan ko, gamitin ko itong araw na ito para maghanap ng amo kasi last day na. Diba? May tendency na maging ganun tayo. Pero sa kanya, iba yung pag-activate ng faith niya. Sabi niya, Lord, yung last day ko, Sunday, araw mo. Alam ko na kahit maghanap ako, walang mangyayari kasi araw mo ito, sinabi mo na dapat ibigay sa'yo. Kaya Lord, ibibigay ko sa'yo at bahala ka na. Kung mas maganda na umuwi ako na sa Pilipinas at mag-for good, then let be it, Lord. Basta ibibigay ko ang araw na ito sa'yo. Kung ibinigay niya, nag-whole day siya ng Sunday. Ready to go na siya sa airport. Magpapaalam na para pumunta ng maskista papuntang airport. Nung pababa na siya ng church natin, tumawag din ang agency niya, come back! Employer will sign. Yan, nasampot nila yung employer na magbibigyan. So you see,
Ang galing ng Panginoon, God will never be late. God will always be on time. Amen? Noon kumilos ang Panginoon. Kung faithful tayo, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Okay, so we need to be firm in our faith. Kailangan maging firm tayo, maging matatag, maging masigasig, maging persevering tayo. Na kahit na anong, alam niyo ang perseverance, alam niyo kahit na pinipigilan ka, yung hinihila nila yung damit mo, sige pa rin, go ka pa rin, paakyat ka pa rin. Lahat ng tao, hinihila ka pababa, sige pa rin, i-step forward mo yung paa mo. Ganyan ang perseverance. The more na pinipigilan ka, the more din na nanggigigil ka na ituloy ang laban para sa Panginoon. Amen? We need to be firm in faith. Because without faith, we cannot see God. Without faith, there is no salvation. Because we are saved through faith. Kaya kung hindi magiging firm ang faith mo, automatic, there will be no salvation. Because salvation is from our faith in God. Amen? Okay. Another thing na gagawin natin, in Psalms 25:9. Psalms 25:9, sabi niya, He guides the humble in what is right and teaches them His ways. He guides the humble, ginagabayan niya ang mga mapagpakumbaba at tinuturuan niya sila sa kung ano ang gagawin nila or sa kung anong direksyon ang kanilang tatahakin. That's why in order for us to prepare our life for the coming of the Lord, we need to be humble and teachable. Amen? Kahit matanda ka na, kahit matagal na tayo sa pananampalataya, there will come a time that God will check our humility and teachability. Hindi porke mas maganda tayo or mas alam natin or mas matagal tayong nagagamit, it doesn't give us the license na tayo po ay mas magaling kesa sa iba. Actually, ang bilin ng Panginoon is consider others better than yourselves. Amen? Always consider others better than yourselves. Huwag natin ipapilit na, ay, papunta ka pa lang. Pabalik na ako, although tama naman minsan. May mga bata-bata naman na masyadong impulsive, anong tawag, tarasudos, na akala nila dahil mas fresh ang kanilang mga pinag-aralan, akala nila mas magaling na sila doon sa mga mas matanda. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Humility ends in honor, while pride ends in destruction. Kaya, there's nothing wrong from being humble. Amen? Mas maganda na maging humble tayo. Humility, ibig sabihin is hindi yung agdudududumugahaan. Baka ko na lang ay magpalito, pala na nakadulong, napaka-humble, na-stiff neck kaya. Gusto mo sa orta? Nasakit kaya ng ortahan na na-stiff neck. Wala sa posture ang humility. Okay? Nasa puso and attitude. Amen? Kahit mataas ang ranggo mo or mataas ang tungkulin mo or mataas ang posisyon mo, there's nothing wrong from saying sorry kung tayo po ang nagkamali. Amen? Kung nagkamali ka, na-point out na mali mo or shortcomings mo yun, ibagantay lang, sorry, thank you for pointing it out. Simple as that. Amen? Haan nga mabawasan ti kina leader mo, haan nga mabawasan ti kina pastor tayo. Nung ibaga tayo, sorry nga preso na, nag-islog po dahil ito nga bangan. Sorry thank you inubaga. Awan ti mga ibawas. Mutaba ko sige. Pakabiyas tayo ti excess fats tayo. Okay? Then there's nothing wrong with being humble. Especially when there is conflict, better na lang na kung mataas ang isa, kahit ikaw ang tama, ikaw na lang ang mag-humble. Amen? Para masudsuban yung pagiging mataas ng isa, para mapahiya din siya, to shame the spirit of pride, the spirit of arrogance in the other party. Okay? Kung magpapakumbaba tayo, mapapahiya yung espiritu na kumikilos sa isa na mapagmataas. So we need to be humble and teachable. That's why even in simple things, when hindi pa nagsagad, pa nagluto,
Sometimes, kurang tiasin na. Kung tayo ma-offend, okay, ay nalutlot, nasobraan, tinuto na, okay lang. Amen? Next time, there's improvement next time. O dyan pa nag-strong mo, kasday. Ano pa? The way you sing, sometimes nakokorek yun. There will be criticisms. Okay? Let us be prepared. Okay? Tayo naman na nagko-correct, i-correct naman kasi natin with love. Hanya din sa'yo, kakorek-korek ka, dapat teachable ka gamin. Kung istimaran gamin piman, ate, ay sa'yo. No. Fair and square. Amen? Okay? So, lahat po tayo ay tinuturuan ng Panginoon kung paano po tayo sa ating pag-uugali, on the way we talk, we act, and everything that we do para ma-glorify po ang ating Panginoon. Amen? So, we need to be humble and teachable. Teachable, hindi lang mga pastors natin o leaders natin o mga kasamahan natin, but all the more yung pagtuturo ng ating Panginoon mula sa kanyang sarili. Amen? Another thing, in Hebrews 6:10, ano pa ang gagawin natin para makapaganda? For the coming of the Lord, sabi niya, God is not unjust, He will not forget your work, and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Ano pa? Verse 11. We want each of you to show this same diligence to the very end in order to make your hope sure. Hanggang verse 12, verse 11, yung sa 11 muna. Okay? We want each of you, binasa ko pala natin. Okay, verse 12. We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Yan. We need to be diligent servant. Okay? Kailangan industrious tayo, active servant of God. Kasi sometimes, kapag sinabi lang natin na servant of God, kahit servant yan kung walang ginagawa. Di ba? Servant in the title. Pero, in the action, walang ginagawa. Kaya ito yung bilin ng Panginoon na huwag kayong tamarin. Maging masipag kayo. Maging masipag kayo na gagawa ng kalooban ng Panginoon. Because God is not unjust. Hindi unfair ang Panginoon. Bibiyayaan niya ang mga tao na gagawa ng kanyang kalooban. Amen? Na magpapagamit para sa ganon ay maipalaganap ang kanyang salita at kabutihan sa ibang tao. Ang everyone na magpapagamit sa Panginoon para ipadama sa ibang tao ang kanyang pagmamahal ay hindi po tinutulugan ng Panginoon. God is not unjust. God is fair. God doesn't show favoritism. Amen? Kaya hindi po sayang yung inyong paglilingkod. Hindi sayang yung pagtulong mo. Huwag mong sabihin na, linitsak pa yung jet at noumay, anong kitdingin ay sayang pa yung kwarta. Minsan gano'n, nag-evangelize ako, pinakain ko pa siya. 2 meals ang pinakain ko sa kanya. Tapos, hindi na siya sumisipot ngayon. So, akala natin mga sayang yun. Kasi hindi sila pumunta dito. Mga sayang yun kasi nowhere to be found. Yung mga ministrohan natin o sinira natin na salita ng Panginoon. But in the sight of God, hindi sayang. Amen? Ginawa mo yun para sa pagpupuri sa Panginoon. Pero ang naging balik nila is hindi sila naging tapat, hindi sila nagpatuloy. Never mind. It's on them. It's not on you. Pero ikaw, yung nakita ng Panginoon na serbisyo mo at paglilingkod mo ay nakasulat na yan sa record mo. Amen? As long as our motive to the Lord and our intention is pure before God. Kaya wag tayong, the tendency kasi, nagsakripisyo ka, nag-evangelize ka. O sabi nila, mag-evangelize tayo, pakainin natin para makinig sila sa sasabihin natin. Pinakain mo ng 2 times, pinamasahian mo ka ng ilang beses, tapos nung nagsahod na, nakabayad na ng utang, ay nawawala na, hindi na natin mahagila. Diba? Usually, ganun ang sitwasyon. Kaya, minsan natutrauma na tayo, ayaw na natin maligo. Nagtiko, sayahan na lang tikwarta. Diba? Meron tayong mga isip na ganun. Pero, hindi sayang ang mga yan. God is not unjust. Hindi nakalista lahat po yan sa record po ng Panginoon. As long as you have done it for the glory of God. Kaya, kahit na ganun ang experience mo,
na nawawala na sila, hindi ka na nila pinapansin after na pinagbuhusan mo sila ng iyong sakripisyo at iyong oras at iyong pagod, ano? At iyong pagmamahal at iyong pagtitiwala, pero wala na sila, hindi sila mahagilap. Oh, keep doing it. Huwag kang matroma. Keep doing it. Kasi nakikita ng Panginoon ang ginagawa mo. And there will come a time na hindi ka man i-reward ng mga tao na tinulungan mo dito sa mundong ito, but God will surely reward you of your sacrifices for His name. Amen? Hindi natutulog ang Panginoon. Meron siyang paraan para ibalik sa iyo kung ano man ang sakripisyo mo. Dahil yan ang nakasulat, sabi niya, anyone who has given or who has sacrificed his family, his wealth, his time, and anything that we have given to the Lord will fail to receive 100-fold in this age and in the age to come. Amen? God will bless us as we serve here on earth, and God will serve us in the age to come, and that is the eternal life. Amen? So ngahaan nga sayang, ang kayo nga matutroma, you keep doing it. Niapod Diyos di mang bayad, inaramid mo. Because that is His promise. Amen? So, huwag tayong tamarin. Do not be lazy, but imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Let us imitate the servants of God who are doing their best to really serve the Lord. Amen? You know, yung ating bishop, si Bishop Moses, nung nasa Pilipinas pa ako, syempre we went to the jail, concert sa jail ng Benguet, provincial jail. Eh nakakapagod yung weather. Ang init, nakakapanghina, ano? Kasi nagpudot na permi. And then, namaluman kami, may usapan na pupuntahan kami lamay doon sa, malapit doon sa Santo Tomas. Doon sa may radar doon. Eh, paakyat yun na bundok. It's good now that they have these stairs na paakyat na dire-diretso. Eh, nung umuwi na ako, ang usapan is 4 o'clock. Pupunta kami doon. Eh, nung umuwi na ako, sabi ko, pagod na pagod ako. Sinasabi ng demonyo sa isip ko, oo, mag-excuse ka kasi may pinuntahan ka. Kaya okay lang yan, mag-excuse ka, huwag kang pupunta. Huwag kang sumama kasi pagod ka, ganda, pagod ka. Sinasabi ng demonyo, umaayon naman ang katawan ko, sabi niya, pagod na ako. Di ba, ito na pa ng-concert eh. Sila naman ang pumunta sa lakay. Ganon din ang reasoning ng katawan ko. Ewan ko ba kung bakit sila naman kasi ng isang pastor natin, yung picture ni Bishop. Alam niyo yung hagdanan. Mahaba yung sa hagdanan. Tapos yung picture na yun, may nagtutulak sa likod ni Bishop sa pwet niya para makaakyat kasi naka-cane si Bishop, nakatungkod. Gumagamit ng tungkod. Mahina na siya, hindi siya makaakyat sa hagdanan. So doon sa picture, meron nagtutulak ng kanyang pwet. Doon naman sa harap niya, na nasa taas ng stairs, meron namang humihila. Kaya 2 force, isang taga-tulak, isang taga-hila. Plus yung tungkod ni Bishop na ginagamit niya to push himself up. Kung bakit naman sinend sa akin yan? Eh nung sinend, sabi ko, ay nakababay yung Glenda, nakakayak ang Glenda ka. Sabi ko, ang lakas-lakas mo, ang dami mong rason. Tignan mo nga ang tatay ninyo. Hindi na makaakyat, pero talagang nagpupursige pa na umakyat sa mundo para lang mag-minister sa mga tao. So, bumangon ako sa mundo. Sasama na ako, hintayin ko. Kasi pahiya ako. Even picture can talk. Even pictures that we see can relay God's message. Even pictures, even the lives and sacrifice of other people will rebuke us, hindi lang salita ang nakaka-rebuke. Amen? Pati it's sitwasyon. When you see their perseverance, ma-rebuke ka talaga. Amen? Kagaya yung sabi ni Pastor Agwin, yung mga pamilya na pumunta dito ng last week, nakita nila na everyday na jail, tapos everyday na service, meron pang ugbog tibiyag, meron pang midweek fellowship, meron pang Bible study, meron pang outreach, meron pang street preaching umaga at hapon. Sabi niya, ayun,
Nag-review ka kaya. Bakit anong nag-review sa'yo? Kasi sa Pilipinas, mabigyan lang kami ng 2 beses na mag-preach sa isang buwan. Reklamo kami. Pero dito, ay, parang lahat ng oras may preaching. Oh, so hindi naman kami nagsalita, hindi naman namin sinabi na, I rebuke you. Hindi naman. Pero the situation that they see, that they saw, rebuke them. Kaya sabi nila, ay, hanap mo nagreklamo ng agawitan. Amen. Amen? So you see, kumikilos ang Panginoon. Amen? So we need to, iyornos tayo, bigyan tayo, especially that God is really coming. Jesus is really coming soon. Hallelujah. Another thing, Matthew 24:46. Yan. Blessed is the servant whom his master will find, so doing when he comes. Naghahasat, mapalad ang isang alagad ng Diyos, ang isang alagad na inabutan ng kanyang boss na kumikilos. Kagaya din natin, di ba? Kagaya ng mga trabaho natin. I was a comian before, I was a domestic helper before. I came to, before I gave my life to the full-time ministry, naging comian din ako. At kadalasan ang kalakaran natin, sige, iba muna ang ginagawa natin kapag 5 minutes before na darating si amo, tsaka tayo nag-vacuum, sige, rush, punas. Kung naabutan kang masipag, ay, may license tayo, may reward. And how much more sa ating Panginoon? Sabi niya, blessed is that servant whom his master, no other than God, will find him doing when he comes. Gumagawa, kumikilos, nagmi-minister, may involvement sa ministry, may action sa kanyang pananampalataya. When the Lord will come, blessed is he na gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya yan po ang gagawin natin, mga kaibigan. Ano pa? In Jeremiah 18:4. Jeremiah 18:4, sabi niya, but the path, ito yung mensahe ng Panginoon kay Jeremiah. Gusto ng Panginoon na may mensahe na gustong ibigay ang Panginoon kay Jeremiah. But He made it this way na hindi diretso na, Jeremiah, ganito ang gusto kong mensahe na ibigay ko sa iyo para ibigay ko sa mga tao. But God did it in such a way na sabi niya kay Jeremiah, pumunta ka doon sa Father's house. You go there, and there you will have my message. No? And doon pumunta yung si Jeremiah, itong alagad ng Panginoon. Oh, nakita niya yung magpapalayo, yung Father. Mayroon siyang ginagawa sa kanyang kamay, pero yung nasa kamay niya, naimal-kamalkan niya, naburbur, durog, nasira, walang forma, na naganap, broken, yung clay na nasa kamay ng Father. Ano ang ginawa niya? So the Father formed it into another path, pinorman niyang muli, dinurog niya at pinorman niyang muli, shaping it as seemed best to him. Ganyan po ang buhay natin na nasa kamay ng Panginoon. When we have come to know the Lord, we were broken when God took us out from the miry clay. Gulong-gulo ang buhay natin. Ang dami nating kasalanan, ang dumis-dumis natin. But God formed us into another path, shaping it as seemed best to Him. And this is our best shape. To come, to glorify Him, to use our bodies to praise His name. Amen? To do His will. This is our best shape. Noon pinagsilbihan natin ang demonyo. Noon pinagsilbihan natin ang kagustuhan ng laman natin. Kaya puro sarili natin ang sinusunod natin. Now, wala na. Forget about yourself. Kaya forget about getting married. Forget about things of the world. Hindi na po importante. Bakit? God had shaped us into the best shape. And that shape is to serve God fully. 101%. Amen? Marami tayong dreams, pero nawala. You know, when I came back here in Hong Kong, I want to go to Canada. Libre pa sana. Ang mahal kayang pumunta ng Canada. But my opportunity was free. Libre. Babayaran ng employer doon. Pero, nung dumating ako dito, hindi naman kasi nakadeclare sa kontrata na buntis yung amo kong babae.
So nung dumating ako dito, may pumasok na buntis doon sa agency. Hindi ako nag-good morning, hindi ako nag kasi hindi ko naman siya employer. Eh biglang pangalan ko ang natawag. Employer ko pala. Hindi niya sinabi na buntis siya, manganganak na siya. Kasi syempre kapag na-declare doon sa kontrata na buntis, aatras tayo. Kasi usually ayaw natin noon ayaw natin ng newborn kasi very maselan kasi sa kapag newborn, alcohol, wash your hands lahat. And hindi pwedeng ni galos or ni anything. Very sensitive sila kapag babies ang usapan dito sa Hong Kong. And so parang ayaw, hindi gusto ng karamihan ang newborn. Kaya hindi usually pataguyan, hindi dinideclare sa kontrata. And it so happened na sa kontrata ko talaga nangyari na hindi na-i-declare. Buntis yung baba, yung amo kong babae. And when pero nung bumalik ako, kaya ako naghanap ng employer, it's because pagiging stepping stone ko pumunta Canada kasi Hong Kong is the fastest na parang mag-launch sa'yo na pumunta sa Canada, dito ipaprocess ng fast, mabilisan, okay? So yun ang purpose ko kung bakit ako nag-reapply. Nung pumunta ako dito, buntis naman yung amo kong babae. And nung sinabi na nang kukuha sa akin sa Canada, halika na, i-process na natin. Eh wala pa akong 6 months. Eh nakukonsensya ako na iwan yung amo ko kasi they have trusted me, kaya nila pinirmahan yung 2 years because they have trusted that I will stay there for 2 years. I-break ko yun, it's just like a betrayal. Eh, ayaw kong mabitray. Ako yung tao na ayaw kong tinatrayto mo ako. But I know that what you sow, you reap. When you sow betrayal, you reap betrayal. And so I need to make up my mind. Gusto kong pumunta sa Canada, pero ganito ang sitwasyon. So I need to make up my mind. Sabi ko kay Lord, okay Lord, I'm giving up Canada. Kung after ng kontrata ko ay will mo pa rin na pumunta ako sa Canada, let it be so ako. Pagkatapos ng kontrata ko, I will find another one to bring me to Canada. Pero until na 19 years old na yung bunso yung nasa child, nandito pa rin ako sa Hong Kong. Amen. It's because it's no longer us. Hindi na tayo yung nagsishape ng ating buhay. It is already the Lord. But kahit hindi ako nagpunta na sa Canada, God had sustained me. Not only physically, not only financially, but most especially spiritually. And that is what matters. Yung masustain ka spiritually kahit na napakababa ng estado mo sa mata ng tao. Kahit kung yan ka for how many years. Pero sustained naman ang spiritual mo. That's more than good. Amen? Yan ang ipagmalaki natin. Kahit kung ako nadanga, ayun, kukumiyan kayo. Ayan. Man-ano nga, importante exercise. Ano nga yung doktor ka, hindi mo amo ni ako Diyos. Diba? Uray pa yung doktor, diba na yung mga ng amo ni ako Diyos. So, kahit na manatili tayong mababa sa mata ng tao, as long as God knows us, that is what matters. Pero aanin mo naman kahit ang taas-taas ng mararating mo sa buhay, pero hindi ka kilala ni Lord, sasabihin niya, I never knew you. Away from me, you evildoers. Amen? Kaya mga kapatid, we are in our best shape. And our best shape is to be in the presence of God, to work for His name and for the glory of His name. Amen? So, we need to be obedient and submissive to God's shaping hands. Okay? Yan ang isang way para tayo po ay para masustain natin or para to make our life all right, our condition and standing all right before the Lord. Be obedient and submissive to God's shaping hands. Ano pa? Always be filled with the Holy Spirit of God. Yes, kailangan natin mapuno palagi ng Espiritu Santo ng Panginoon. Palagi yan, always part of the message because yes, without God, without the Holy Spirit, kahit ang dami mong napakinggan kung walang power, it cannot change us. Amen? So, wag natin sabihin na i-isuma, Holy, Holy Spirit. Kung una tayo inside. Without the Holy Spirit, we do not belong to God. Amen? That's why we always need to remind us and our people of the importance of the Holy Spirit of God. Kaya sabi niya sa
Ephesians 5:18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit of God. Huwag kayong magpakalasing sa mga alak. Ay, yung wine na yan, hindi lang yung alak na nakakalasing. Even money can nakakalasing. Ano? Even the things of the world, pleasures of the flesh, ay nakakalasing din po yan. Amen? Mga addiction natin, even yung mga panunood ng mga drama, addiction yan, which also leads to debauchery. Amen? Nakakalasing yan sa ating buhay. Kaya kung lasing ka, wala ka ng direksyon, nawawala ka sa direction. And it's the same with the other form of addiction. Kaya, we need to be filled with the Holy Spirit of God. Another thing that we need to do in order to prepare for the Lord's coming is to tell Jesus, and to tell others about Jesus. Go and tell about Jesus and lead them to Him. Heal them. Yan ang bilin ng ating Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot in Acts chapter 18, verse 9 to 10. Sabi ng Panginoon kay Paul in a vision, do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. Huwag kayong matakot. Kahit sinasabi nila, ay wala, dahil may Diyos na ako. Kaya, ano ba naman yan? Meron na akong religion. Huwag kayong matakot. Ipagpatuloy natin na ibahagi ang salita ng Panginoon. Do not be silent. Okay? We keep on speaking. Kung nakaya mong mag-overnight na mag-chismis, yun pa kayang magsabi ng kabutihan ng Panginoon, di ba? Kahit sa pamilya natin, we need to tell them, we need to share to them how God is working in our life. Amen? Sabihin natin na, alam nyo, kung wala ang Panginoon, hindi ko kaya ang trabaho dito. Natutulog tayo ng 12 o'clock, may mga natutulog pa ng madaling araw, pero dahil sa kalakasan ng Panginoon, nakakaya natin. We need to tell all these things to our families back home. Para hindi nila akalain na super powerful kayo na yung sarili ninyong kalakasan ang ginagamit ninyo. Hindi. They need to understand that the strength of the Lord ang ginagamit natin para makayanan natin lahat ang ating mga trabaho. Amen? Okay. So yan. Kaya evangelism. Kailangan nating mag-evangelize. Kailangan nating magpapuspos ng Espiritu Santo. It's because it is by the anointing that will enable us to be witnesses. Ano? Yun ang magpapalakas sa atin. Yun ang magiging courage natin. Kaya meron isang Ibaloy ba? Ibaloy siya. Alam niyo naman ang mga ibaloy. Siya yung mango. Di ba? Pero nung nagdidisi, napuspos ng Espiritu Santo ng Panginoon, ay sus, ano nga mabalik na umay dito yung church kaawang kadwana? Talagang may ini-evangelize. Kaya you see the power, kahit naturally, kahit pa yun ang culture ninyo, naturally, ganun kayo na mga tribes na talagang mahiyain, hindi magsasalita, nahihiya sa tao. Pero when the Holy Spirit comes on you, you will be empowered and anointed to share Jesus and you will become bold and courageous. Amen? Kaya sabi niya, do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. Yan din ang bilin ng Panginoon sa atin. Pero may warning ang Panginoon, if we are not going to heed His instruction, kung hindi natin seseryosohin ang instruction ng Panginoon, at magbabackslide tayo, tataligot tayo, ang tawag dito, hindi natin susundin ang kanyang mga kalooban. Ano ang sabi niya sa Hebrews chapter 6, verse 4 to 6? Huwag po natin subukan. Kaya sabi niya sa kanta, hindi ito ang panahon para tayo ay mag-backslide. Yes, totoo. This is not the time for us to backslide. Why? Sabi niya sa Hebrews 6, chapter 6, verse 4 to 6, it is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit. Next verse. Who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age. Next verse. Who, if they fall away, to be brought back to repentance. Because to their loss they are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace. It is impossible na yung mga nakalasak na, nakatikim na, naka-experience na, nakakita na ng kabutihan, ng kapangyarihan ng Panginoon. Nakita na nila, na-experience nila
na tikman nila kung gaano kabuti ang ating Panginoon, pero tatalikod pa rin sila. Ano ang sabi ng Panginoon ng salita ng Diyos na ating binasa? It will be difficult for them to be brought back to repentance. Kasi crucify na naman nila si Jesus. Pinahya na naman nila. You know, when we backslide, we are again crucifying Jesus. Ano? Pero wala na, hindi na uulitin ni Jesus na magpa-crucify doon sa cross. So, kung ulit ang ating kasalanan, pero may versikulo na nagsabi na, if we deliberately keep on sinning, there's no more sacrifice na pwede pang isakripisyo para tayo ay matubos. So, hindi na po ito ang panahon para tayo po ay mag-backslide. This is the time for us to be ready. This is the time for us to be firm in our faith. This is the time for us to stand and use our sword in the battlefield. Kailangan, we need to win souls. We need to go and fight against the enemy. We need to bring people to the Lord. Amen? Kaya yan po mga kapatid, ang bilin po ng ating Panginoon, kahit po nasa online po tayo, mag-evangelize po tayo online. Amen? Kung wala tayong day off, we make use of technology to bring the Word of God to our families, to our friends, to the people around us. Let us evangelize. Let us pray and let us be filled with the Holy Spirit para kahit hindi masyadong marami ang sinasabi mo, God will touch the people whom you are going to minister to. Amen? This is the word and the mandate of God for us today in this generation to go and bear fruit. Bring the word to the people in the dark. Kasi sabi niya, paano malalaman ng mga tao, makikilala ng mga tao ang Panginoon kung walang magsasabi? At paano may magsasabi kung walang pupunta? Amen? So, let's make use of everything, even our finances. Let's get our money to work. Suportahan natin ang trabaho ng Panginoon. Suportahan natin ang propagation ng salita ng Diyos through our faithfulness in giving our tithes and offerings to God. Kasi yung mga binibigay natin ng mga handog, ginagamit po yan para maipalagana ang salita ng Diyos saan mang dako ng mundo. Amen? So let's be part of the propagation of the word. Kasi kahit magpayaman tayo dito sa mundo, hindi rin po natin malalaman. Amen? We have a mansion in heaven, being built not by human hands, but by the hands of the Lord Himself. Let us pray. Hallelujah! Salamat po Panginoon sa mga salita na aming napakinggan, O God. Lord, alam po namin na marami po kaming shortcomings, marami po kaming mga alinlangan, marami po kaming mga hindi mabitawan na mga bagay, Panginoon, sa aming buhay. But Lord, help us, O God, to overcome. Help us, Lord, to overcome the will of our flesh, the will of the work of the enemy in our life, O God. Help us to build the walls, O God, the broken walls, Panginoon, sa aming buhay, para po hindi makapasok ang kaaway, O God. Father, use each one of us in accordance to your will, O God, palakasin mo ang bawat isa. Empower each one of us through the power of your Holy Ghost, O God, to go and minister and to share the word to them. Father, we thank you so much. Have your way now, Lord. In Jesus' name, amen.